Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 461 hanggang 67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa bundok, pagkatapos ng maikling talakayan, mabilis na gumawa ng desisyon ang upper echelons ng Broken Moon Clan. Francis, dahil mayroon kang lakas ng loob at lakas ng loob na aminin ang iyong kasalanan, mababawasan ang iyong parusa. Dalhin si Francis sa Central Hall. Nagpakawala ng mahabang tawa si Clan Master Emerson at winagiway ang kanyang kamay habang nanlalamig ang kanyang mga mata. Nang matapos ang kanyang mga salita. So. Ilang eksperto ng clan, mula sa 6th at 7th Sky of the Ascended Realm hanggang sa Half-Step True Spirit Realm, ang lumipad patungo kay Francis. Ngumiti si Francis ngunit hindi nagsalita, nakatingin sa langit. Plop plop plop. Nawala ng liwanag ang mga mata ng mga disipulo na nagtangkang hulihin si Francis nang bumagsak sila mula sa kalangitan. Napuno ng malamig at masamang mental energy aura ang hangin. Sino nandyan? Ang mga upper echelon ng Broken Moon Clan ay lumingon sa langit na may pagkabigla. Sa mga ulap, isang malamig na kabataang nakasuot ng purong itim na nakatayo sa isang lumilipad na hayop. Ito ang resulta ng sinumang hindi gumagalang sa aking guro. Ang mga mata ng malamig na kabataan ay mahiwaga, at isang bola ng eskarlata at kadiliman ang tila lumitaw sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang bloodline ng mata. Ang mga elder ng Broken Moon Clan ay malamig na suminok. Hindi lang malakas ang eye bloodline ng kabataan, ang kanyang aura ay umabot din sa True Mystic rank. Kailangang malaman ng isa na, bukod sa dalawang katulong na hiniling ng Broken Moon Clan, ang natitirang mga elder ay nasa True Human rank. Hindi ba't ang lumilipad na hayop na iyon ang sumusuri sa atin? Ang grupo ni Marcin ay naguguluhan. Hindi nagtagal, ang eksaktong parehong lumilipad na hayop ay dinadala ang mga eksperto ng Broken Moon Clan upang bantayan sila. Sa isang kisap mata, ang lumilipad na hayop ay kinokontrol ng malamig na kabataan. Hindi ba parang pamilyar ang kabataang iyon? Ang ilan sa mga henyo ay lumingon sa mga kabataan. Siya yun. Bumilis ang tibok ng puso ni Balmond. Clean. Huminga ng malamig si Marcin. Bumalik sa 13 Clans Alliance Banquet, ang pangalang, Clean, ay isang bangungot. Bukod kina Francis, Vanji, at ilang iba pang mga henyo, walang nakatiis ng isang sulyap mula sa kanya. Noon, parehong natalo niya sina Marcin at Balmond sa isang galaw lang. Kahit na mga taon pagkatapos ng kaganapan, si Clint ay nagdulot pa rin ng takot sa kanilang mga puso. Ngayon, ang mga nagawa ni Clint ay higit na nalampasan sina Marcin at Balmond. Si Clint ay napakatalino at mayroon siyang malakas na linya ng dugo sa mata. Masasabing isa siya sa mga nangungunang henyo ng 13 bansa. Sa sandaling ito, ang lahat ay nag-usap tungkol sa hitsura ni Clint. Ang Clint na ito ay mula sa Iron Dragon Alliance. Isa pa nga siyang pangunahing miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Bakit siya? Hindi maintindihan ni Balmond. Parehong siya at si Clint ay itinuring na mula sa Iron Dragon Alliance, ngunit ang katayuan ni Clint ay mas mataas kaysa kay Balmond. Siya ay tinanggap sa Scarlet Moon Demonic Religion. Pumasok pa siya sa Scarlet Moon Inheritance. Ang masikinagulat ng lahat ay na kahit isang kasing lakas ni Clint ay tinawag si Francis na kanyang master. Clint, huwag kang maging walang galang. Naparito ako para humingi ng tawad sa Clan Master Emerson. Bahagyang ngumiti si Francis habang mabagal siyang naglakad patungo sa Central Hall. Sa daan, walang nang ahas na salakayin si Francis. Kumikislap ang mga mata ni Clan Master Emerson habang pinangunahan niya ang upper echelons ng Broken Moon Clan na makarating muna sa Central Hall. Mabagal na naglakad si Francis at nakakita ng maraming pamilyar na mukha sa daan. Kalahati ng bundok. Francis, ikaw na bata, bakit ka bumalik? Dalawang maputing balbas ang tumingin ng may pagtataka at bukas na mga mata. Matandang Gordon, matandang Zhang. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Francis. Sumibol ang init sa kanyang puso nang maalala niya ang mga araw na nag-away ang dalawa kung sino ang kukuha sa kanya bilang kanilang alagad.
Natutunan ni Francis ang pundasyon ng mga table toss at array mula sa dalawang ito, ngunit sa huli, hindi pinili ni Francis ang Tao of Pills o ang mundo ng arrays. Francis, bakit ka bumalik? Ang dalawa ay tumingin kay Francis nang may ayaw. Ang dalawa ay may mataas na pag-asa at inaasahan para kay Francis, ngunit hindi nila naiintindihan ang kasalukuyang mga aksyon ng huli. Paano magiging handa ang dalawa na panoorin ang isang kababalaghang tulad ni Francis na mahulog? Please relax. How could I disappoint you? Bahagyang ngumiti si Francis at tumalikod pagkatapos sabihin ito. Nagkatinginan sina Old Zhang at Old Gordon na may pagtataka. Hindi mahirap para sa kanila na makita na narating na ni Francis ang True Spirit Realm. Sa malapit na pakikipag-ugnayan, masasabi nila na ang kanyang aura ay hindi maarak, higit sa sinumang elder ng Broken Moon Clan. Pinanood ng dalawa si Francis na paalis na may tame time na ekspresyon. Sa harap ng Central Hall, naghihintay si Clan Master Emerson, ang Regulations Elder, at ang natitirang Upper Echelons. Sa itaas ng Central Hall, lumiwanag ang aura ng kidlat mula sa Floating Crest Palace. Floating Crest Palace, matagal nang hindi nagkikita. Ngumiti si Francis at tumango habang may naganap na hindi kapani-paniwalang eksena. Tila kinilala ng Floating Crest Palace ang pagbati ni Francis at nagsimulang umungol na parang binabati ang isang matandang kaibigan. Medyo pangit ang mga ekspresyon ng mga upper echelon sa harap ng Central Hall. Ang Floating Crest Palace ay ang pangunahing pamana ng Broken Moon Clan. Ano ang ibig sabihin nito? Hahaha. Ang pumasok sa lugar na ito. Ang yabang na brat. Isang malakas na tunog ang nagmula sa langit. Isang malaking figure ang humakbang sa hangin at naging sanhi ng pag-ungol ng hangin. Ang aura nitong Scarlet Purple Male ay siksik at makapal at nagradiated ng nakakatakot na enerhiya na naging dahilan ng pagyanig ng True Spirit Realm Elders na naruroon. Tunay na Mystic Rank. Mukhang ito ang pinakamataas na True Mystic Rank. Huminga ng malalim ang Regulations Elder, Lola Rockrell, at iba pang Elder. Ikapitong Core Elder. Puno ng saya ang mukha ni Clan Master Emerson habang binabati niya ang bagong dating. Ang bagong dating ay isa sa dalawang reinforcement na tinawag ni Clan Master Emerson. Ilang araw ang nakalipas, narinig ni Clan Master Emerson ang balita ng pagbabalik ni Francis at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang mga himala ni Francis ay sikat sa 13 bansa. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng landas ang iniwan ng unang elder para kay Francis? Maaari pa nga siyang magdala ng mga reinforcement mula sa malalakas na bansa, o kahit na mga dakilang bansa. Sa makatuwid, humingi ng tulong ang Clan Master Emerson sa Iron Dragon Alliance. Sa sandaling ito, napatay na ni Francis ang dalawang core elder ng Iron Dragon Alliance, kaya pinaponte nila ang mataas na ranggo na 7th core elder. Kahit sino sa mga core elder ay isang nilalang na tanging si Clan Master Emerson ay makakatingin lamang. Higit pa rito, ang core elder na ito ay nirerango sa ikapito. Higit pa rito, kumuha din si Clan Master Emerson ng isang makapangyarihang kaalyado. Hihihi, Clan Master Emerson, hindi mo kailangang mag-alala. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Ang bagong dating na ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit parang scholar. Ang mga ripples ng pilak ay nagmula sa kanyang mga paa at siya ay may espada sa kanyang likod. Si Yovan ito. Maaari pa siyang kunin ni Clan Master Emerson. Ang Yovan na ito ay hindi kabilang sa anumang puwersa. Isa siyang cultivator na gumagala sa 13 countries. Maraming matatanda ng Broken Moon Clan ang nakakilala sa pagkakakilanlan ng taong ito. Sa mundo ng paglilinang, karamihan sa mga eksperto ay nagmula sa isang clan o pamilya, ngunit may mga exception. Ang ilang mga freelancer ay nagkaroon din ng pagkakataon na maging isang top-tier na dalubhasa, kahit na napakababa ng mga pagkakataon. Ang Yovan na ito ay ganoong tao, at nagkaroon siya ng magandang relasyon sa 13 clans. Sa normal na mga pangyayari, si Yovan ay kumilos ng mapayapa at hindi kailanman lumahok sa mga sagupaan ng mga angkan. Gayunpaman, nagawa siyang kunin ni Clan Master Emerson, ibig sabihin ay talagang nagbayad siya ng malaking halaga. Sa harap ng Central Hall, ang hitsura ng 7th Core Elder at Yovan ay nagpasikip ng kapaligiran.
Gayunpaman, kumpara sa 7th Core Elder na puno ng puot, si Joven ay lumitaw na mas mapayapa. Si Joven ay may ngiti sa kanyang mukha at nagsalita, "Pamangkin Francis, ang iyong master si Tommy ay lubos na kilala sa akin. Dahil bumalik ka sa Broken Moon Clan ng may katapatan at katotohanan, umaasa ako na malutas natin ang problemang ito ng walang karahasan." Si Francis ay kumilos na parang walang narinig habang siya ay nagpatuloy. Isa lang ang target niya, at iyon ay ang Clan Master Emerson. "Brat, kahit wala kang planong tanggapin ito, tatanggapin kita." Isang Scarlet Purple na liwanag ang kumikinang mula sa 7th Core Elder habang ang kanyang aura ay naging mainit na mainit. Ang mga upper echelons ng Broken Moon Clan ay nanginginig. Ang 36 na Core Elder ng Iron Dragon Alliance ay lahat ay nasa True Mystic rank, at ang nangungunang 10 ay may battle power na mas mababa lang sa mga nasa True Lord rank. Ang Scarlet Purple na lalaking ito ay nasa ika-7 ranggo at isang bihirang body cultivator na umasa sa kanyang pisikal na katawan upang durugin ang iba sa True Mystic rank. Maging ang mga nasa True Lord rank ay banta sa malapitang labanan. Pang! Kung paanong ang Scarlet Purple na lalaki ay umaakyat patungo kay Francis sa isang alon ng apoy. Soaring Sky Cloud Slashing Sword. Kumikislap ang mga mata ni Joven habang inilabas ang kanyang espada. Isang makinang na arko ng liwanag na kaakibat ng kidlat, ambon, hangin, at mga ulap ay dumaan patungo kay Francis. Sa puntong ito, ang dalawang eksperto sa True Mystic rank ay gumawa ng kanilang mga hakbang. Gayunpaman, sa sandaling gumalaw ang Scarlet Purple na lalaki at si Joven, nakaramdam sila ng pagkabalisa mula sa kanilang kaluluwa. Sa hangin, sa ibabaw ng lumilipad na hayop. Scarlet Demon Moon Eye. Ang mga mata ni Clint ay naging iskarlate itim at lumitaw ang 2 buwan na kulay dugo. Bam bam! 2 pagkislap ng madugong buwan, na puno ng malamig na layunin ng pagpatay, ang tumama sa Scarlet Purple na lalaki at kay Joven. Wow wow! Si Joven at ang Scarlet Purple na lalaki ay parehong nanginginig habang sila ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Napaangat ang ulo ng dalawa sa gulat, nakatingin sa malamig na kabataang nakaitim na dati nilang hindi pinansin. Ang dating pinaka-nakakatakot na bloodline ng 13 bansa ay nagpakita ng kapangyarihan nito pagkatapos ng 2 taon. Nakakatakot na ay bloodline technique. Sa isang sulyap lang, 2 eksperto sa True Mystic rank ang nasugatan. Si Clint ay 100 beses na mas malakas kaysa dati. Nagkaroon ng talakayan sa buong lugar, lalo na para sa mga minsang lumahok sa 13 Clans Alliance. Si Balmond, na nakatayo sa likuran, ay hindi mapakali, ang Clint na ito ay talagang nakapasok sa Scarlet Moon Inheritance. Siya ay malamang na walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Mahirap isipin kung paano ang isang nakakatakot na henyo ay isa lamang alipin at subordinate ni Francis. 462. Broken Moon Clan, sa harap ng Central Hall Division. Ang mga alagad sa burol ay napabuntong hininga sa gulat. Sa sandaling ito, si Clint, na nasa langit, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Ang Clan Master Emerson, ang Regulations Elder, at ang iba pa sa upper echelons, pati na rin ang 2 True Mystic rank reinforcements, ay napuno ng pag-iingat at takot. Ang 2 True Mystic rank cultivator na ito ay nasugatan sa isang sulyap lang. Hindi mailarawan kung gaano kakilakilabot ang henyong ito. Kailangang malaman ng isa, si Joven ay isang Roman cultivator na naglakbay sa 13 bansa, at ang bilang ng mga may kukumpara sa kanya ay mabibilang sa isang banda. Ang 7th Core Elder ay napakalakas din at kayang talunin ang karamihan sa iba pang True Mystic ranks gamit lamang ang kanyang katawan. Karamihan sa mga tao sa ilalim ng True Lord rank ay hindi niya kalaban. Hindi napigilan ng 2 ito ang isang sulyap mula kay Clint. Clint! Ang lakas ng loob mong ipagkanulo ang alyansa at sumali sa brat na ito. Ang 7th Core Elder ay umungal sa galit habang pinupunasan ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Sina Clint, Balmond, at ang 7th Core Elder ay lahat ay kabilang sa Iron Dragon Alliance. Siyempre, mas mataas ang status ni Clint at ng 7th Core Elder. Sa pagharap sa pagtatanong ng 7th Core Elder, nanatiling tahimik si Clint. Gayunpaman, nang lumingon siya sa asul na buhok na kabataan sa ibaba, tila walang magawa sa kanyang mga mata.
Ang mga detalyeng ito ay malinaw na hindi nakatakas sa mga eksperto na naruroon. Kahit isang taong nakakatakot gaya ni Clint ay handang maging subordinate ni Francis. Bumalik sa 13 Clans Alliance Banquet, sina Francis at Clint ay nasa magkabilang dulo dahil pareho silang may eye bloodline. Ang ancient shrine na kinabibilangan ni Clint ay isang maliit na kabanata ng Scarlet Moon demonic religion na naiwan sa 13 bansa. Kaya, ipinagkanulo ng ancient shrine ng 13 clans sa ikalawang pagsisimula ng labanan sa Dragon Concealing Lake. Si Clint ay talagang isang pangunahing miyembro ng Iron Dragon Alliance at ginamit pa siya ng Scarlet Moon demonic religion. Hindi mahirap isipin na si Clint ay malamang na pinagbabantaan ngayon. Higit pa rito, walang ipinaliwanag si Clint sa 7th Core Elder. Hehe, nandito lang ang isang ito para humingi ng tawad kay Clan Master Emerson. Mas mabuti na walang makikialam sa labas. Isang mahinang tawa ang nanggaling sa kabataang asul ang buhok. Nanginginig ang puso ng Clan Master Emerson at ng kumpanya. Mahirap isipin kung gaano kalakas si Francis kung ang isang taong kasing takot ni Clint ay pinagbantaan niya. Lingid sa kaalaman, naging iginagalang ang kabataang nasa harapan nila. Walang nangahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Ang 7th Core Elder at Joven ay parehong puno ng pag-iingat. Hindi nila makita sa pamamagitan niya. Kung ang isang alipin lamang ni Francis ay sapat na upang matalo sila kaagad, hindi maiisip kung gaano kalakas si Francis. Tahimik ang kapaligiran bukod sa casual na yabag ng kabataang asul ang buhok. Sa wakas, sa isang tiyak na sandali. Malapit na siya. Muntik nang makapasok sa hanay ng array ang brat na iyon. Clan Master Emerson. Handa na ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Bumilis ang tibok ng puso ng Broken Moon Clan Upper Echelons. Ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array ang kanilang huling hakbang. Ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array na ito ay isang sinaunang array na nagkakahalaga ng hindi mabilang na halaga ng mga materyales at pera para itayo. Higit pa rito, 8 True Spirit Realms at 64 na elite ng 6th at 7th Sky ang kailangan para simulan ang array na ito. Nakahanda na ang 8 eksperto ng True Spirit Realm sa harap ng Central Hall. Si Balmond ay isa sa 8 True Spirit Realms na ito. Kumpleto na ang array. Haha! Ang brat na iyon ay pumasok sa hanay ng array. Kung lalapit siya ng kaunti at pumasok sa gitna ng array, hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan kahit na siya ay True Lord rank. Tuwang-tuwa ang mga reinforcement at ang mga elite ng Broken Moon Clan. Buo ang tiwala nila sa kanilang 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Francis, huwag. Sa ibaba ng burol, sumigaw sina Old Gordon at Old Zhang. Lumahok si matandang Zhang sa pagtatayo nitong 8 Dragon Slaughterer Demon Array kaya alam niya ang kapangyarihan ng array na ito. Sa kasamaang palad, huli na ang kanilang babala. Si Francis ay nakapasok na sa gitna ng 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Ito ang perpektong sandali para simulan ang array, at lahat ng nasa Broken Moon Clan ay nasa sabik. Hehe, 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Narinig ko itong pinag-usapan ni Old Zhang noong nag-aaral ako sa Clan Mission Division. Isang mahinang tawa ang nagmula sa asul na buhok na kabataang nakatayo sa gitna ng hanay. Tumalon ang puso ng lahat habang hindi makapaniwalang tumingin kay Francis. Ang Clan Master Emerson ay biglang nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Ang kabataang ito sa harap nila ay halatang alam ang tungkol sa mga array. Hindi lamang niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ng 8 Dragon Slaughterer Demon Array, pinasok niya ito ng nakangiti. Sa sandaling ito, ang mga eksperto at ang mga reinforcement ng Broken Moon Clan ay nakaramdam ng lamig sa kanilang katawan. Halos gumuho ang kabataang ito. Si Joven ay napuno ng panghihinayang. Dahil inimbitahan siya ni Clan Master Emerson, alam niya ang planong harapin si Francis at alam niya kung gaano kalakas ang array na ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Ang lahat ng ito ay dahil sa hindi maarak na kabataang asul ang buhok na ito. Noon, nagawa ni Francis na makatakas mula sa lugar na ito na may pamagat na number 1 genius ng 13 bansa. Ngayong bumalik siya, walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. Huwag kang magpapaloko sa brat na ito. Mapapatay natin siya kung magtutulungan tayo. Sigaw ng Regulations Elder. 8 Dragon Slaughterer Demon Array, bukas.
8 eksperto sa True Spirit Realm ang nagpakalat ng kanilang chi ng True Spirit habang ang 64 na elite ng Ascended Realm ay naglagay din ng kanilang lakas. Agad-agad. Weng! Ang 8 maliwanag na ilaw, bawat 12-dosenang yarda ang haba, ay nakalock sa lugar na kinaroroonan ni Francis na parang 8 tanikala. 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Napakalakas. Ang bawat isa sa 8 chain na hugis dragon ay marahil kasing lakas ng isang peak true mystic rank. Ang middle at upper echelons ng Broken Moon Clan ay nanginginig sa pananabik. Marami sa kanila ang karaniwang hindi kailanman makakakita ng gayong kahanga-hanga at makapangyarihang hanay sa kanilang buhay. Hiu! 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 Si Francis ay nanatiling hindi kumikibo habang ang 8 kadena na hugis dragon ay agad na ikinulong na parang hola. Bam! Ang 2 sa mga kadena ay nakapulupot pa sa mga binti ni Francis. Sa kasamaang palad, bantalang ako kung 8 true mystic ranks ang nagtutulungan. Medyo nagsisisi si Francis. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang transparent na harang ng kidlat at hangin na nagtulak sa 2 kadena na hugis dragon. Ding-ding! Kumikislap kung saan-saan habang ang 8 kadena na hugis dragon ay itinapon palayo. Ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array ay nangangailangan ng 8 dragons to be one, ngunit hindi kayo nakasync sa isa't isa at hindi sapat ang pagsasanay, kaya maaari mo lamang gamitin ang 60-70% ng pinakamataas na kapangyarihan nito. Umiling si Francis. Dahan-dahan siyang lumapit kay Clanmaster Emerson, na nasa gitna ng hanay. Junior. Huwag mag-overestimate sa sarili mo. Nagsisimula ng manginig ang boses ni Clanmaster Emerson. Walang nag-akala na si Francis ay magiging napakalakas na kaya niyang maglakad-lakad sa loob ng 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Clanmaster Emerson, nandito lang ang isang ito para humingi ng tawad. Bakit ka kinakabahan? Ngumiti si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Parang ayaw niya talaga sa buhay ni Clanmaster Emerson. Mukhang nakakatakot talaga ang bagong henerasyon. Isang sinaunang boses ang biglang tumunog mula sa gilid ng Central Hall Division. Ang boses na ito ay may mahiwagang kapangyarihan na nagpapahintulot sa lahat na marinig ito ng malinaw kahit na ito ay nasa malalim at mababang tono. Itong boses. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Clint at Balmond, habang nanginginig ang Clanmaster Emerson, ang 7th Core Elder, at ang kumpanya. Sa sandaling ito, tila nagyelo ang hangin maliban sa sinaunang tinig. Shua! 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 3 itim na nakahod na figure sa sulok ng Central Hall Division ay naghubad ng kanilang mga damit at inihayag ang kanilang orihinal na hitsura. 3 nakakatakot na aura ang kumalat sa Central Hall Division. 2 lalaki at 1 babae ang tila Kings of Hell na nakatayo sa harap ng hall. Shua! Ang isa sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng mystic robe na may hawak na metal fan. Tila metallic ang balat at damit niya at nagliliwanag ang mga ito ng malamig na aura. Wow! Isang bahid ng pilak at ginto ang kumikislap sa hangin. Tumigil ang mga yapik ni Francis. Sa likod niya, isang talampakan lang ang layo ng fan ng lalaking nakasuot ng mystic sa likod ni Francis. Ang talas ng pamaypay na ito ay tila nagawang putulin si Francis sa kalahati sa loob ng isang iglap. Tunay na Panginoon Tigan. Hindi napigilan ni Clanmaster Emerson at ng mga elder ng Broken Moon Clan na mapasigaw nang makita nilang lumitaw ang lalaking ito. Tunay na Panginoon Tigan. Ang pangalang ito ay parang bangungot na nakatatak sa isipan ng 13 clans. Pagbati sa 3 Palace Lords. Ang 7th Core Elder ay nagpahayag ng labis na kagalakan. Malong, Tigan, BJ. 3 Palace Lords. Paano? Paano ito posible? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Balmond. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ng upper echelons ng alyansa na 3 eksperto ang susuporta sa Broken Moon Clan laban kay Francis. Gayunpaman, ang 3 ekspertong ito ay ang 3 Palace Lords ng Iron Dragon Alliance. Pagbati, Palace Lords Malong, Tigan, at BJ. Nagsimulang pawisan ng malamig ang noo ni Clint at nabalisa siya. Shua! Shua! Kasama ng True Lord Tigan, ang iba pang lalaki at babae ay bumuo ng isang tatsulok na nakapalibot kay Francis. Ang taong may pinakamalakas na aura ay ang Palace Lord Malong.
Siya ay may mahabang itim na buhok at isang aktwal na itim na sungay sa kanyang ulo. Siya ay natatakpan ng isang purong itim na baluti na nagpapalabas ng isang luma at misteryosong aura. Ang kanyang pag-iral ay tila isang bangungot mula sa impyerno. Sa kaliwa ay ang Palace Lord BJ. Nakasuot siya ng matikas na damit at mukha ng anghel pero katawan ng demonyo. Ang kanyang aura ay lubhang kaakit-akit, at ang bawat ngiti at kilos niya ay tila kayang sumipsip ng kaluluwa ng isang tao. Balmond, good job. Bumalik nga si Francis sa Broken Moon Clan. Clanmaster Emerson, kung wala ang tulong mo, hindi namin magagawang tambangan ng ganoon kadali ang brat na ito. Nililipad ng hangin ang buhok ni Palace Lord Malong habang lumalakas ang boses nito. Ang oras at espasyo ay tila nagyelo sa sandaling ito, at walang sinuman mula sa Broken Moon Clan ang nang-ahas na huminga. 3 sa 4 na pangunahing figure ng Iron Dragon Alliance ang lumitaw sa maliit na Broken Moon Clan. 3 Palace Lords. Mukhang pain lang ako. Nagpakawala ng hininga si Clanmaster Emerson, ngunit ngumiti siya ng mapait sa parehong oras. 463. Mukhang pain lang ako. Umalma si Clanmaster Emerson. Natitiyak niyang hindi na niya kailangang alalahanin ang kanyang kaligtasan. Kahit sino sa Iron Dragon Alliance Palace Lords ay sapat na para mapunit ang mga ulap. Higit pa rito, ang kombinasyon ng 3 Palace Lords ay sapat na upang baguhin ang kalangitan ng Cloud Area. Gayunpaman, habang masaya si Clanmaster Emerson, mas napuno ng pait ang kanyang puso. Kahit gaano pa kalaki ang pagpaplano niya, maliit na pain lang siya. Gayunpaman, curious din si Clanmaster Emerson. 3 Palace Lord ang nagsama-sama para harapin ang isang junior. Hindi ba't pinalaki nito ang problema? Sa sandaling ito, ang buong Sky Moon Mountain ay patay na tahimik. Ang mental energy aura ng 3 True Lord ranks ay nagpa-freeze sa Heaven Earth Yuan Chi, at ang lahat ay nanginginig ng hindi mapakali. Mula sa Clanmaster hanggang sa mga Elder hanggang sa mga disipulo ng Broken Moon Clan, lahat sila ay natigilan at hindi mapalagay. Walang mag-aakala na ang paghaharap ni na Francis at Clanmaster Emerson ay magre-resulta sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, isang ulap ng pag-usisa ang bumalot sa mga ulo ng mga mula sa Broken Moon Clan. Ano ang espesyal kay Francis na 3 Palace Lords ng Iron Dragon Alliance ay magsasama-sama at tambangan siya? Ang buong Broken Moon Clan ay nabigla. So. Kasabay nito, ang tunog ng paglipad ay nagmula sa labas ng Broken Moon Clan. Mahigit 10 makapangyarihang aura ang tumungo sa Broken Moon Clan, at ang bawat isa sa mga aura na ito ay sapat na para mayanig ang puso ng nakatataas na echelon ng Broken Moon Clan. Tunay na mystic rank. Lahat ng mga aura na ito ay nasa ikalawang langit ng True Spirit Realm. 1, 2, 3. Aking Panginoon. Nagpadala ng isa pang 10 Core Elder ang Iron Dragon Alliance. Nataranta ang Broken Moon Clan. Karaniwan, kahit sino sa mga Core Elder na ito ay sapat na para maalog ang Broken Moon Clan, at ngayon, 10 ang dumating. Siyempre, ang 3 Palace Lords ang pinaka-iginagalang. Nagpadala ang Iron Dragon Alliance ng napakaraming puwersa para lang patayin si Francis. Hindi mapatahimik ang puso ni Clanmaster Emerson. Ang 1 o 2 Core Elder ay sapat na para sirain ang buong Broken Moon Clan. Malinaw na masasabi ni Clanmaster Emerson at ng upper echelons na ito ay hindi pangkaraniwan. Matapos ang pagkabigla na ito, bumalik ang tingin ng lahat sa pinagmulan ng lahat ng ito si Francis. Ang nakamamanghang eksenang ito ay dahil sa isang kabataang ito. Pinalibutan ng mahiwagang liwanag ang kabataang ito na dating numero 1 henyo ng 13 bansa. Ang kakaiba ay, kahit na ang 3 Palace Lords ay napalibutan si Francis, wala sa kanila ang may casual na ekspresyon. Sa gitna nila, ang matalas na pamaypay ni True Lord Tegan ay isang talampakan lamang ang layo mula sa likod ni Francis. Sa mata ng lahat, ang kailangan lang gawin ni True Lord Tegan ay makipagkamay sa kanya at maputol niya si Francis sa dalawa. Gayunpaman, walang nagawa sina True Lord Tegan, Malong, at BJ. Si Francis, na nasa 8 Dragon Slaughterer Demon Array at napapaligiran ng 3 Palace Lords, ay nasa likod ng kanyang mga kamay at tila napaka-relax. Francis, ang iyong pagganap sa Sacred True Dragon ay nakamamanghang. Isa ka pa nga sa napakaraming kahanga-hanga.
Kahit ako ay nabulag sa iyong talento at katatagan. Ang tunay na Panginoong Tegan ay dahan-daang nagsalita. Nang marinig ito, lahat ay nag-usap. Sacred True Dragon Gathering. Ang maalamat na Sacred True Dragon Gathering. Mula sa tono ni True Lord Tegan, nakamit ba ni Francis ang magandang resulta? Para sa Broken Moon Clan, at maging sa 13 countries, ang Sacred True Dragon Gathering ay isang alamat lamang. Ang iba pang dalawang Palace Lords ay parehong mahigpit na nakalock kay Francis nang walang anumang senyales ng pagpapahinga. Francis, bata ka pa, ngunit nakakuha ka na ng ganoong lakas at nasugatan pa ang Blood Corps Palace Lord kanina. Dapat malaman ng isa na, bukod sa akin, walang sinuman sa 4 na Palace Lord ang makakatalo sa kanya. Naniniwala ako na kung alam ng Division Leader, gagamitin kanya ng matalino. Umalangaw-ngaw ang malalim na boses ni Palace Lord Malong sa Central Hall. Sa 4 na Palace Lords, ang Palace Lord Malong ang may pinakamataas na status at siya ang pinakamalakas. Ang Palace Lord Malong ay may itim na sungay sa kanyang ulo at ang kanyang bloodline na aura ay sapat na upang maging ang dugo ni Francis ay bahagyang manginig. Magpapanik ang mga walang bloodline sa pamamagitan lamang ng paglapit sa Palace Lord Malong, tulad ng isang tupang kaharap ang isang lobo. Ito ay ang takot na harapin ang pagkakaroon ng isang mas mataas na anyo ng buhay. Ang mga salita ni Palace Lord Malong ay nagulat sa mga upper echelon ng Broken Moon Clan. Itong Francis. Natalo ang isang Palace Lord. Maging ang pinuno ng 4 na Palace Lords ay nag-imbite sa kanya na sumali sa kanilang panig. Nadagdagan ang pagkabigla sa Clan Master Emerson at sa mga mukha ng Regulations Elders. Hindi nila maiwasan ang pagpawisan ng malamig habang iniisip kung paano nila binalak na harapin ang napakahirap na kalaban. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Francis, kabilang sina Balmond at Clint, na nasa ere. Kung matatapos ng 3 Palace Lord si Francis, malulutas din ang Dark Heart Sid ko. Nagpakawala ng hininga si Clint. Parehong kaibigan at kalaban ang naghihintay sa tugon ng asul na buhok na kabataan. Gayunpaman, ngumiti si Francis. Lumipat ang kanyang tingin mula sa Clan Master Emerson kay Balmond bago dahan-daang nagsalita. Kuya Balmond, good job. Ang mga eksperto ng Iron Dragon Alliance ay talagang dumating sa Broken Moon Clan. Clan Master Emerson, salamat sa iyong pagtutulungan. Kung wala ang iyong tulong, hindi magiging madali ang aking plano. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw sa burol. Sa sandaling ito ay sinabi, Ako. Ibinuka ni Balmond ang kanyang bibig at para siyang nabulunan. Teamwork. Kailan ako? Biglang nanigas ang ekspresyon ni Clan Master Emerson. Ang tanging natitira ay ang hangin. Ang tunay na Panginoong Tegan at ang palasyo na si BJ ay naguguluhan. Ano? Bulalas ni Palace Lord Malong habang lumalamlam ang kanyang ekspresyon. Naramdaman ng mga taong naruroon na may mali, ngunit sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, marami ang nakaunawa. Hinupya ni Francis, halos salita sa salita, ang mga salita ng Palace Lord Malong, Balmond, good job. Bumalik nga si Francis sa Broken Moon Clan. Clan Master Emerson, kung wala ang tulong mo, hindi namin maaambas ang brat na ito ng ganoon kadali. Ang parehong istruktura ng pangungusap ay ibinalik pagkatapos ng ilang bahagyang pagbabago. Napakakulay ng mga ekspresyon ni Balmond at Clan Master Emerson ngayon. Si True Lord Tegan at Palace Lord BJ ay sumulyap sa dalawa na may kainahinala, ngunit nagulat din sila. Katawa-tawa. Paanong hindi maintindihan ni Clan Master Emerson ang katotohanan? Isang malakas na pakiramdam ng kahihiyan ang lumitaw sa kanyang puso. Ang swerte ng Clan Master Emerson na ito. Para magamit bilang pay ni Francis at ng Iron Dragon Alliance. Puno ng pagtataka ang mukha ni Clint. Hindi pa bumalik si Francis sa Broken Moon Clan para patayin si Clan Master Emerson. Hindi bababasa, ang pagpatay kay Clan Master Emerson ay hindi ang pangunahing layunin. Ang Clan Master Emerson ay bait na alam ng Iron Dragon Alliance. Si Francis ay may mataas na pagkakataon na bumalik upang patayin siya. Handa si Francis na gamitin ang pagkakataong ito para akitin ang mga eksperto ng Iron Dragon Alliance. Hinayaan ni Francis na makatakas ang Blood Corps Palace Lord dahil mas marami siyang makukuha rito. Hehe,
Ito ay higit pa sa sapat upang maakit ang 3 Palace Lord at 10 Core Elder. Mainit ang ngiti ni Francis. Ang puso ni Malong, Tegan, at BJ ay nag-uumapaw sa galit. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng napakayabang. Junior, huwag kang masyadong maangas. Akala mo talaga kaya mong labanan ang 3 True Lord ranks ng mag-isa. Ang True Lord Tegan ay umungal at iwinagayway ang kanyang metal fan, na nagpadala ng isang alon ng malamig na liwanag patungo kay Francis. Ding pong! Isang malalim na dagandong ang lumitaw na sinamahan ng isang flash ng dark gray. Ding! Lumipad kung saan-saan ang mga spark at halos mawala ng kontrol si True Lord Tegan sa kanyang fan. Deng deng deng! Ang tunay na Panginoong Tegan ay napaatras ng mahigit 10 yarda. Iyon. Iyan. Sinulyapan ni True Lord Tegan ang kulay abong usok sa tabi ni Francis. 2 malalaking dark silver ghost corpses ang nahayag mula sa loob ng kulay abong usok na naglabas ng hangin ng kamatayan. Ang bangkay hangin lamang mula sa 2 maitim na pilak na bangkay ng aswang ay halos pumatay ng ilang kalapit na mga alagad. Totoo. True Lord rank. Paano siya magkakaroon ng 2 True Lord rank ghost corpses? Ang 2 pang Palace Lord ay natigilan. Nalinlang ang tunay na Panginoong Tegan. Halos mapasok ka siya ng dugo ng 2 True Lord rank ghost corpses at mawala ng kontrol sa kanyang sandata. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si True Lord Tegan ay nasa unang yugto din ng True Lord rank. Ang 2 dark silver ghost corpses ay pareho, ngunit mayroon silang mas malaking kalamangan sa mga tuntunin ng pisikal na katangian. Shua. Ang 2 True Lord rank dark silver ghost corpses ay kumislap sa paligid ni Francis. Sa isang kisap mata, ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array sa paligid ni Francis ay gumuho. Ang mga kaluluwa ng Clan Master Emerson at ng kumpanya ay halos lumipad pagkatapos na harapin ang nakakatakot na aura na ito. Walang mag-aakala na si Francis ay magkakaroon ng ganoong nakatagong card na magpapatawag ng 2 True Lord rank ghost corpses ng sabay-sabay. Ang lakas na ito ay sapat na para paglaruan ang Broken Moon Clan. Hindi, walang magiging problema na sirain ang lahat ng 13 clans. Talagang itinago ni Francis ang ganoong card. Tila labis na nabigla sina Balmond at Clint. Natarante sila habang pinapanood ang 2 True Lord rank ghost corpses na nagpoprotekta kay Francis. Nakalimutang umatake ng 3 Palace Lords. Ang tunay na Panginoong Tegan, na minsang natalo ang 13 angkan, ay itinulak pabalik ng 2 bangkay ng aswang at muntik ng masugatan. Hindi agad matanggap ni Nalong at BJ ang katotohanan ito. Ang 2 True Lord rank ghost corpses ay sapat na para ibalik ang alon. Nangangahulugan ito na si Francis at ang 2 True Lord rank ghost corpses ay maihahambing sa 3 True Lord ranks, na katumbas ng 3 Palace Lords. Gayunpaman, kung si Francis ay may lakas ng loob na pumunta rito, paanong hindi siya magkakaroon ng iba pang mga galaw sa kanyang mangas? Sa oras na ito, lahat mula sa Broken Moon Clan ay tumingin sa asul na buhok na kabataan ng may pag-iingat at paggalang. Panahon na para isara ang net. Dahil ang Broken Moon Clan ay dating angkan ko, tatapusin ko ito ng mabilis. 464. Sky Moon Mountain, Central Hall. Napapaligiran si Francis ng ilang layer. Una ay ang 3 Palace Lords, pagkatapos ay ang 8 True Spirit Realms, pagkatapos ay ang 64 na Elite. 10 Core Elder ay matamang nanunood mula sa gilid ng bundok. Ang Broken Moon Clan ay tila nasa ilalim ng lambat na tumatakip sa langit, at ang figure ni Francis ay tila nag-iisa. Francis, ginulat mo ako sa iyong 2 True Lord rank ghost corpses. No wonder nagkaroon ka ng lakas ng loob na bumalik at lumaban sa Iron Dragon Alliance. Hindi nagtagal ay nakabawi si Palace Lord Malong pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla. Kasabay nito, mabilis na nagpalitan ng tingin ang 3 Palace Lords. Ang tila madali ay talagang mahirap. Ang kombinasyon ng 2 Dark Silver Ghost Corpses at Francis ay maihahambing sa 3 True Lord ranks. Nangangahulugan ito na ang Iron Dragon Alliance ay walang gaanong kalamangan. Kung nakatuon si Francis sa pagtakbo, hindi masyadong mataas ang tsansa na mapatay siya. Karaniwan, maraming True Lord rank ang kailangan para magkaroon ng magandang pagkakataon na pumatay ng isa pang True Lord rank.
Nangangahulugan ito na ang presyo at kahirapan ng pagpatay sa tatlong True Lord ranks ay tataas ng husto. Francis, inaamin ko na minamaliit kita. Napakalakas mo at ginamit mo pa ako bilang pain. Kung gusto mo talaga akong patayin, malamang patay na ako. Kumikislap ang mga mata ni Clan Master Emerson habang nakatayo siya sa gitna ng hanay. Ngumiti si Francis ngunit hindi nagsalita. Ang pagpatay kay Clan Master Emerson ay hindi naging mahirap para sa kanya. Ang Iron Dragon Alliance ay ang tunay na malaking isda. Ito ay katawa-tawa. Isang Clan Master na sikat sa kanyang mga kalkulasyon ang ginamit ni Francis at ng Iron Dragon Alliance bilang pain. Ito ay lubos na nakakahiya para sa kanya. Sa sagupaan ng dalawang panig na ito, ang Clan Master Emerson ay isang maliit na figure na maaaring durugan ng isang kamay. Sinadya ito ni Francis para maranasan ni Clan Master Emerson ang pakiramdam ng pagiging langgam at kung ano ang pakiramdam ng paglaruan. Hihihi. Francis, ang iyong unang Master Lord Gaius at unang Elder, pareho silang natalo sa akin. Ang boses ni Clan Master Emerson ay sobrang kakaiba. Bahagyang nanghina ang mga mag-aaral ni Francis. Ano ang ginagawa ni Clan Master Emerson? Gayunpaman, totoo ang sinabi ni Clan Master Emerson. Ang Clan Master Emerson ay gumamit ng katalinuhan sa ibabaw ng lakas upang maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Noon, tinapakan ni Master Emerson ang mga disipulo ni Lord Gaius at bumangon upang maging elder. Pagkatapos noon, nakuha niya ang pagkakataong sumali sa Iron Dragon Alliance at pinatay ang orihinal na Clan Master para makuha ang kanyang kasalukuyang posisyon. Mula nang si Master Emerson ay naging Clan Master, ang Broken Moon Clan ay lumalaki araw-araw at ngayon ay kabilang sa nangungunang 5 ng 13 clans. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng unang Elder ay natalo ni Master Emerson. Kailangang aminin ng isa na ang mga pamamaraan ni Clan Master Emerson ay nalampasan ang iba. Tama. Parehong natalo ang mga amo ko sa iyo, pero nagbago ang lahat sa akin. Hindi nakipagtalo si Francis. Ang pagkatalo ay nangangahulugang pagkatalo at ang pagkapanalo ay nangangahulugang panalo. Ano man ang mga pamamaraan na ginamit niya, si Master Emerson ang nanalo sa nakalipas na 12 taon. Maging si Francis ay nahirapang mabuhay nang una siyang pumasok sa Broken Moon Clan dahil sa impluwensya ni Master Emerson. Itaas mo siya. Nanlamig ang mga mata ni Clan Master Emerson habang winuwagayway niya ang kanyang kamay. Sure! Tatlong figure ang biglang lumitaw sa isang malayong burol. Sa kaliwa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginto at sa kanan naman ay isang kabataang puti ang mukha. Ang dalawang ito ay may hawak na matanda na mahaba ang buhok. Unang Elder. Mga bulala sa buong Broken Moon Clan. Nabaling ang tingin ng lahat sa matanda na may mahabang puting buhok. Ang mahaba at puting buhok na matandang ito ay ang unang Elder ng Broken Moon Clan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginto at ang kabataang puti ang mukha ay sina Elder Jiang at Sun Yuan Hao, ayon sa pagkakabanggit. Francis, noon, pinalayas mo ako sa Floating Crest Trial at pinalampas ko ang aking kapalaran. Ngayon, hahayaan kitang maranasan kung ano ang pakiramdam ng pagbabanta. Isang nakamamatay na tingin ang dumaan sa puting mukha ni Sun Yuan Hao. Siya ay may pabago-bagong katawan at siya ay isang henyo na kinuha bilang alagad ni Elder Jiang. Gayunpaman, pinalayas siya ni Francis sa Floating Crest Trial sa unang yugto. Bagamat napakatalino niya, medyo nasa likod pa rin niya sina Francis, Balmond, at kasama. Hihihi. Francis, sigurado akong isa kang gumaganti sa iba, tulad ng dati mong dalawang masters. Ang mukha ni Clan Master Emerson ay napuno ng pagiging saplada. Magandang trabaho. Nagliwanag ang mga mata ng tatlong Palace Lords. Kung pagbabantaan nila ang guro ni Francis, kahit na hindi nila kayang baguhin ng buo ang tubig, maaari pa rin itong makaapekto sa kanya. Francis, hindi ko gusto ang iyong buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay putulin ang isang braso o sirain ang isang True Lord Rank Ghost na bangkay upang iligtas ang buhay ng iyong master. Ang mukha ni Clan Master Emerson ay makamandag. Hindi niya hiniling kay Francis na magpakamatay kapalit ng buhay ng unang Elder dahil ito ay hindi makatotohanan at si Francis ay hindi naantala. Kung mamatay siya, mamamatay pa rin ang unang Elder.
Sa makatuwid, hiniling lamang ni Clan Master Emerson kay Francis na putulin ang isang braso o sirain ang isang True Lord rank Ghost Corpse. Bagamat hindi ito nangangahulugan na si Francis ay mamamatay, ito ay lubos na makakabawas sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Matalino. Ang tatlong Palace Lords ay hindi maiwasang tumingin sa Clan Master Emerson sa isang bagong liwanag. Gayunpaman, magtatagumpay kaya ang banta ni Clan Master Emerson? Malamang na mataas ang tsansa ng tagumpay dahil hindi hiniling ni Clan Master Emerson ang buhay ni Francis. Sa puntong ito, ang buong Broken Moon Clan ay tahimik habang naghihintay sa tugon ng asul na buhok na kabataan. Hehe, Master Emerson, nakakaaliw ito. Hindi man lang nagulat si Francis, sa halip ay tumawa siya ng mahina. Tumalon ang puso ni Clan Master Emerson. Masyado bang malamig at walang emosyon si Francis kaya wala siyang pakialam sa pagkamatay ng unang elder? Sa kasamaang palad, ikaw ay isang hakbang na masyadong mabagal. Napagpasyahan ang resulta sa ikalawang pagpasok ko sa Broken Moon Clan. Ang pangungutya sa mukha ni Francis ay naging mas malinaw. Napagpasyahan ang resulta. Ang mga puso ng Clan Master Emerson, ang tatlong Palace Lords, at ang buong Broken Moon Clan ay nanginginig. Hindi maganda. Itigil ang bloodline ng mata niya. May pumunta sa First Elder. Ang tatlong Palace Lords ay tila may naalala at umungal sa gulat. Plop plop. Sa burol, sina Elder Jiang at Sun Yuanhao ay parehong dumura ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang ginawa ni Francis ay casual na tumingin sa dalawa gamit ang kanyang kaliwang mata. So. Matapos makatanggap ng mga utos, ang 10 Core Elder ay mabilis na sumugod patungo sa unang Elder. Hanggat nakarating sila sa unang Elder, maaari silang magdulot ng ilang problema kay Francis. Sa parehong sandali, ang tatlong Palace Lords ay umungal at kumilos upang pigilan si Francis. Eye of Illusion City Maze. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang umikot at lumikha ng isang misteryosong whirlpool na umaakit sa lahat. Shua! Gumalaw ang kamalayan ng lahat. Ang Central Hall ay nawala at napalitan ng isang sinaunang lungsod. Sa sandaling ito, ang lahat sa Central Hall ay parang mga walang ulo na manok na naghahanap ng labasan sa lungsod na ito. Illusion Maze City. Batay sa Eye of Illusion, maaari itong bumuo ng malawak na diskarte sa enerhiya ng pag-iisip na lilikha ng Illusion City Maze, na magpapatigil sa lahat ng nasa saklaw nito. Ginamit ni Francis ang kasanayang ito pabalik sa Purple Saint Rolands. Sa oras na iyon, mayroon siyang Wood Spirit Soul Essence at gumawa ng sample ng Illusion City Maze. Ngayon, maaaring kopyahin at i-paste kaagad ni Francis ang pamamaraan ng ilusyon at hindi na kailangang mag-isip pa na buuin ito. Ang dami ng enerhiya na kailangan upang maisigawa ang Illusion City Maze ay nabawasan ng higit sa kalahati at madaling magamit kahit na walang tulong ng Wood Spirit Soul Essence. Anong nangyayari? Bakit pabalik-balik lang ang mga tao sa Central Hall? Hindi naintindihan ng mga miyembro ng Broken Moon Clan sa mga gilid. Binalot ng Illusion City Maze ang buong Central Hall. Tanging ang tatlong Palace Lords lamang ang nahihirapan, habang ang iba ay lahat ay may nalilitong ekspresyon. Ilang sandali pa. Shua! Ang unang nakabawi ay ang Palace Lord Malong. Kung tutuusin, ang kanyang cultivation ang pinakamataas at umabot na sa late stage na True Lord rank. Ang pangalawa ay ang Palace Lord BJ. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, nagpakadalubhasa siya sa mga kasanayan sa enerhiya ng isip. Ang huli ay ang True Lord Tigan. Saan nagpunta si Francis? Labis na nagulat ang tatlong Palace Lords. Nawala si Francis. Haha, nandito na ako. Isang asul na buhok na kabataan ang nakatayong magkabalikat kasama si First Elder. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Katawa-tawa. Naramdaman ng tatlong Palace Lords ang nagngangalit na apoy sa kanilang mga puso. Pakiramdam nila ay nilero sila ni Francis. Ginawa lang niya ang Illusion City Maze para tumakbo. Ang dalawang True Lord rank Ghost Corpses ay hindi gumagalaw. Nagliwanag ang mga mata ni Palace Lord BJ. Ang dalawang True Lord rank Ghost Corpses ay malapit sa kanya at ang kanyang lakas ay tataas ng husto kung makokontrol niya ang dalawang Ghost Corpses. Papatayin muna kita. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging Eye of Ice at tila lumikha ng isang napakalalim na kailaliman.
Walang limitasyong lamig ang kumalat sa katawan ni Palace Lord BJ. Hindi maganda. Natigil ang pag-iisip ni Palace Lord BJ at bumagal ang kanyang mga kilos. Bam-bam siya. Nasa malapit ang dalawang dark silver ghost corpses at hiniwa-hiwa ang balat ni Palace Lord BJ. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan na maaaring pumatay sa sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm sa pamamagitan lamang ng paglabas ng dugo ay nagdala ng Palace Lord BJ sa isang lugar kung saan hindi siya makakabalik. Flop. Bago pa makapag-react ang dalawa pang Palace Lords, ang magandang figure ni Palace Lord BJ ay napunit sa gitna ng pool ng dugo. Siya ay patay na. So. Kasunod noon, ang dalawang dark silver ghost corpses ay sumugod patungo sa Palace Lord Malong. Nag-goosebump si Palace Lord Malong nang hulaan niyang siya na ang susunod. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya si Francis. Si Francis ay nakikipaglaban sa iba't ibang larangan at gustong matapos ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Mata ng ilusyon. Nagsimulang umikot muli ang bloodline ng mata ni Francis. Flop. Sa kabilang panig, si Palace Lord Tegan ay nagsimulang pawisan ng malamig habang siya ay bumagsak sa lupa, pagod. 465. Sa Central Hall, ang buhay at kamatayan ay napagpasyahan sa isang pag-iisip. Masyadong mabilis ang lahat, napakabilis sa katunayan, hindi makapag-react ang buong Broken Moon Clan. Makalipas ang ilang hininga, patay na si Palace Lord BJ. Ang tunay na Panginoong Tegan ay nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at napahiga sa lupa, hindi paniniwalaan ang nakasulat sa kanyang mukha. Ilang tao lamang, tulad ng 8 True Spirit Realms at Clint, ang nakakita sa buong proseso. Nakanganga ang mga bibig ng lahat. Napakalaki ng gulat na naranasan nila na tila nawala ng kaluluwa ang mga eksperto. Nadama ng mga magsasaka ng Iron Dragon Alliance na nanlamig ang kanilang mga puso. Sa isang kisap mata, isa sa 3 Palace Lord ang napatay, habang ang isa ay natalo. Kakilakilabot ang pagkamatay ni Palace Lord BJ. Wala siyang kakayahang lumaban. Mas malala pa ang pagkatalo ni True Lord Tegan. 2 taon na ang nakararaan, natalo ni True Lord Tegan ang 13 clans at pinilit ang elders na pumirma ng blood contract sa kanya. Masasabing ang kanyang lakas ay nakaukit sa puso ng 13 clans. Gayunpaman, sa harap ng mabilis na pag-atake ni Francis, si True Lord Tegan ay hindi nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng kahit ano. Natalo ako. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si True Lord Tegan sa nangyayari. Naghinala pa siya na nasa panaginip siya. Paanong ang isang tulad niya, na nakatayo sa tuktok ng lugar ng Cloud, ay madaling talunin? Hindi lang siya. Marami pang ibang naroroon, tulad ni Clan Master Emerson, ang Regulations Elder, at Clint ay naramdaman din na parang panaginip ito. Hindi ito totoo. Nabaluktot ang mukha ni Clan Master Emerson habang inilalagay niya ang kanyang mga kuko sa kanyang balat, na pinipilit ang kanyang sarili na bumalik sa realidad. Sa tuktok ng burol. Totoo ba ang lahat ng ito? Ang unang elder ay nakaramdam ng surreal. Sa nanginginig na mga daliri, inabot niya ang kanyang alagad, ngunit hindi siya nang ahas na hawakan siya, sa takot na ang lahat ng ito ay mabasag. Isang mainit na ngiti si Francis habang nakatayo siya sa tabi ng unang elder at kinokontrol ang sitwasyon. Ang sagupaan sa pagitan ng True Lord ranks ay sisira sa Broken Moon Clan. Ito ang pinakasimpleng solusyon. Tinanggo ni Francis ang kanyang ulo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Hindi na siya nakilahok at umatras na noong ginawa ang Illusion City Maze. Sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye, agad na tinapos ni Francis ang 2 Palace Lords. Sa sandaling ito, ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay tumalon patungo sa huling Palace Lord Malong. Ang tagumpay ay nasa paningin. Nanlamig ang mga buto ni Palace Lord Malong. Ang pagkamatay at pagkasugat ng 2 pang Palace Lords ay nagpahuli sa kanya. Hindi niya akalain na ang laso ng 2 Dark Silver Ghost Corpses ay nakamamatay, kaya kahit na ang mga nasa True Lord rank ay hindi ito kayang labanan. Dahil dito kaya agad napatay ang Palace Lord BJ. Para kay True Lord Tegan, ang kanyang early stage na True Lord rank mental energy ay hindi sapat para labanan ang bloodline ni Francis.
Kailangang malaman ng isa, ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Francis ay bahagyang mas malakas kaysa sa karamihan sa mga karaniwang late stage na True Lord ranks at ang kanyang kaluluwa ay nalampasan pa ang pinakamataas na True Lord ranks. Umalis kaagad at kunin ang Palace Lord Tigan. Huminga ng malalim si Palace Lord Malong nang magsimulang gumalaw ang itim na kaliskis sa kanyang katawan. Ding-ding! Ang mga pag-atake mula sa dalawang Dark Silver Ghost Corpses ay dumapo sa Palace Lord Malong na lumikha ng mga spark. Gayunpaman, hindi nila nagawang masira ang kanyang depensa. Dapat malaman ng isa, ang dalawang kuko ng mga bangkay ay pinalakas ni Francis at napakatalis. Higit pa rito, pagkatapos umalis sa Purple Saint Roans, ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses ay na-upgrade habang nananatili sa 10,000 Ghost Pearl. Palace Lord, paparating na kami. Nagmamadaling lumapit ang ilang Core Elder. Ang layunin nila ay kunin ang True Lord Tigan habang tinakpan sila ng Palace Lord Malong. Sa hangin, bahagyang nag-alinlangan si Clint, hindi alam kung tutulungan si Francis o ang Iron Dragon Alliance. Biglang nanginig ang kanyang puso habang nakatingin kay Francis. Si Francis ay may ngiti sa kanyang mukha. Bagamat wala siyang ginawa, binabantayan pa rin niya ang lahat. Hindi niya nakalimutan si Clint. Scarlet Demon Moon Eye. Kinagat ni Clint ang kanyang mga ngipin habang pinapaikot niya ang kanyang bloodline ng mata upang pigilan ang ilan sa mga Core Elder. Bagamat ang Iron Dragon Alliance at Scarlet Moon Demonic Religion ay napakalakas at pinawi ang kalangitan, si Francis ang nasa harapan niya at maaaring patayin siya sa isang pag-iisip. Meow meow. Isang kulay pilak na kulay abo na pusa ang sumulpot sa Central Hall. Shoo! Isang maliksi na pilak stripe na letigo ng dugo na nakabalot sa pagod na True Lord Tigan. Bakit hindi ako pinapatay ni Francis? Bagamat nahuli si True Lord Tigan, hindi siya nataranta. Sa mga tuntunin ng lakas, ang True Lord Tigan ay malapit sa Palace Lord BJ. Kung si Francis, ang maliit na magnanakaw na pusa, ang Dark Silver Ghost Corpses, o si Clint ay gustong patayin siya, wala siyang magagawa. Gayunpaman, malinaw na walang plano si Francis na agad siyang patayin. Sa sandaling ito, ang lahat ay nasa kontrol ni Francis. Ang Palace Lord Malong ay galit na inaatake ng dalawang Dark Silver Ghost Corpses, at ang bloodline ng mata ni Francis ay naglalagay ng pressure sa kanya. Nahuli ng munting pas ang magnanakaw si True Lord Tigan habang si Clint ang responsable sa pagpatay sa Core Elders. Ang puwersa ng 3 Palace Lords at 10 Core Elders ay nasira. Nasaksihan ng buong Broken Moon Clan ang biglaang pagbabagong ito at parang mga kahoy na manok na hindi makariyak. Ano? 3 sa 4 na pangunahing tauhan ng Iron Dragon Alliance ang hindi kayang talunin siya. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Clan Master Emerson. Ang kumpletong pag-ikot ng sitwasyon ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Tulad ng inaasahan, ang lahat ng ito ay pain lamang ni Francis. Ang tunay niyang layunin ay patayin ang matataas na antas ng Iron Dragon Alliance. Pinigilan ni Balmond ang mga alon sa kanyang puso habang sinusuri niya ang sitwasyon. Sa simula, siya at si Clan Master Emerson ay side character lang. Ang lahat hanggang ngayon ay nawalan ng kahulugan. Mayroong paminsan-minsang Core Elder na sinubukang iligtas ang True Lord Tigan sa Central Hall. Fo! Isang transparent na ilaw ang dumaan at ang isa sa top 3 ranking Core Elders ay bumagsak sa lupa na may gasgas sa kanyang lalamunan. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay bumalik sa balikat ni True Lord Tigan at inalis ang madilim na transparent na punyal. Sa pamamagitan ng isang paw, ang munting paws ang magnanakaw ay napatulala kay True Lord Tigan ng isang sampal. Sa 10 Core Elder, hindi bababa sa 4 o 5 ang napatay ni Clint at ng maliit na paws ang magnanakaw. Sinubukan ng natitirang Core Elders na tumakas o umalis kasama ang Palace Lord Malong. Napakataas ng lakas ng Palace Lord Malong na ito. Mas malakas pa siya kaysa sa Blood Corps Protector. Malapit siya sa level ni Eula. Inis ka ng God Spiritual Eye ni Francis ang larangan ng digmaan. 2 Dark Silver Ghost Corpses ang malamang na hindi makakalusot sa depensa ng Palace Lord Malong. Ang cultivation ng Palace Lord Malong ay umabot na sa huling yugto ng True Lord rank at ang kanyang bloodline ay nadagdagan ang kanyang kapangyarihan at depensa ng malaking halaga.
Kung isa itong labanan, si Francis at ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses ay mahihirapang talunin ang Palace Lord Malong. Nalaman pa ni Francis na ang Palace Lord Malong ay nagtitipid ng kaunting lakas sakaling atakihin siya ng Eye Bloodline attack. Mukhang medyo mahirap patayin itong Palace Lord Malong. Hindi nakalapit sa kanya si Francis dahil wala siyang bentahe sa malapit na labanan, lalo na noong hindi pa niya naaabot ang True Lord rank. Sa kabilang banda, ang dalawang maitim na pilak na bangkay ng aswang ay may matitigas na katawan at napakalakas sa depensa. Gayunpaman, may dalawang iba pang dahilan. Ang isa ay ang panloob na salungatan sa loob ng Broken Moon Clan ay hindi pa tumatag. Ang pangalawa ay ang buong labanan sa True Lord rank ay sisire sa Broken Moon Clan. Wind Lightning Fire Eye. Biglang naging Asher ang kaliwang mata ni Francis. Whoosh! Isang kalahating transparent na apoy kasama ng hangin at kidlat ang lumitaw sa katawan ni Palace Lord Malong at sumabog sa pisikal at mental na dimensyon ng enerhiya. Nanginginig ang figure ni Palace Lord Malong at umungol siya ng malalim habang sinusunog ng apoy, hangin, at kidlat ang kanyang kaluluwa. Katawan ng scale ng Dark Demon Dragon. Ang Palasyo Lord Malong ay umungal at ang kanyang boses ay parang nagmula sa impyerno. Sa sandaling iyon, sumanib ang isang maitim na kaliskis sa kanyang itim na makaliskis na baluti, na naging sanhi ng paglabas ng kanyang aura na parang demonyong dragon. Boom! Ikinawi ni Palace Lord Malong ang kanyang mga braso at pinalipad ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses. Mahirap isipin kung gaano siya kalakas sa kasalukuyan. Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Francis. Mula nang i-circulate ng Palace Lord Malong ang kanyang bloodline, lahat ng aspeto maliban sa kanyang pagkakasala ay maihahambing kay Eula, o mas mataas pa. Higit pa rito, ang itim na sungay ng Palace Lord Malong ay kumikislap na may kasamang Dark Purple Lightning na may malakas na pagtutol sa elemento ng kidlat ng Wind Lightning Fire Eye. May kakayahan pa itong sumipsip ng kaunti nito. Napakalakas ng bloodline. Ikaw Long ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng 4 na Palace Lords. Naging mas solemn na ang ekspresyon ni Francis. Kahit na ang Blood Corps Protector, BJ, at Tegan ay magsama-sama, maaaring hindi sila gaanong banta gaya ng Palace Lord Malong. Ang pinakamalakas na pag-atake ni Francis, ang Wind Lightning Fire Eye, ay hindi masyadong nakaapekto sa Palace Lord Malong. Kung tutuusin, hindi ko pa naaabot ang True Lord rank at may limitadong pag-unawa sa Wind Lightning Stone Tablet. Ang Wind Lightning True Fire sa katawan ko ay may potensyal na lumaki pa sa lakas. Umikot ang mga iniisip ni Francis. Ito ang pinakamahirap na kalaban na nakilala niya pagkatapos bumalik sa Cloud Area. Siyempre, may pagkakataon pa rin si Francis na patayin si Malong kung magtatagal ang mga bagay-bagay. Dahil ang Palace Lord Malong ay nadagdagan ang kanyang lakas sa tulong ng kanyang bloodline, ang tagal ng oras na maaari itong tumagal ay limitado. Higit pa rito, si Francis ay may dalawang True Lord rank Ghost Corpses na hindi mapapagod at maaaring tumagal ng mahabang panahon. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng gulo sa Broken Moon Clan, na nangangahulugang kailangan ni Francis na magpatuloy kahit na ano. Sa aking bloodline power, mayroon akong 80 hanggang 70% na pagkakataong makatakas. May pagkakataon pa akong masugitan si Francis. Malamig ang mga mata ni Palace Lord Malong. Malinaw na alam niya na, sa isang labanan, maaaring hindi siya maharangan ni Francis. Sa sandaling ito, nakipagpalitan ng panandaliang sulyap si Francis kay Palace Lord Malong. Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mukha ni Francis. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging ice blue light na nagpadala ng napakalamig na layunin sa kaluluwa ni Palace Lord Malong. Naging abnormal na mabagal ang pag-iisip at pagkilos ni Palace Lord Malong. Shushu bam bam. Lalong naging mabangis ang pag-atake ng dalawang Dark Silver Ghost Corpses. Gayunpaman, ito ay ang Palace Lord Malong na may makapangyarihang linya ng dugo at katawan. Kung ito ay isa pang True Lord rank, mahihirapan silang pigilan. Maaaring lumipat ng maraming beses ang bloodline ng mata na ito sa labanan. Ang pag-iisip ni Palace Lord Malong na patayin si Francis ay agad na nasira. Sa sandaling ito, naging Asher ang kaliwang mata ni Francis. Lumikha ng blade sa kanyang mata ang isang nakakatusok na kislap ng Asher Light. 466. Nanlamig ang buong katawan ni Palace Lord Malong.
Bago mawala ang sensasyong ito, naramdaman niya ang isang makatusok na hangarin sa kanyang katawan. Siya ay likas na sumulyap sa kabataan sa burol. Sa sandaling iyon, naging Asher ang buhok ng binata at kumislap ang Asher na kislap sa kanyang mata. Isang sumisigaw na tunog ang lumitaw sa himpapawid, at nang marinig ng Palace Lord Malong ang ingay na ito, ang pananakit ng kanyang binti. Shua! Isang kalahating transparent na Asher blade ang naghiwa sa maitim na kaliskis sa ibabaw ng katawan ni Palace Lord Malong. Ano? Nabasag niya ang aking Dark Demon Dragon Scale Body at ang Dark Stripe Demonic Cloak ko. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Palace Lord Malong. Ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses ay matagal nang umaatake sa kanya nang hindi makalusot sa kanyang depensa. Mula rito, makikita kung gaano kalakas ang kanyang depensa. Sa mga tuntunin ng depensa, ang Palace Lord Malong ay talagang isa sa pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng Origin Core Realm at halos walang kapantay. Gayunpaman, ang matalim na Asher Blade na ito ay nilikha gamit ang Bloodline Power at binaril mula sa mata. Ito ay napakabilis at nalampasan ang mga normal na pisikal na pag-atake. Ang gayong pag-atake ay hindi ganap na pisikal o ganap na nakabatay sa kaluluwa, kaya maaaring baliwalain nito ang ilang depensa. Ito ay tulad ng kung paano maaaring baliwalain ng ilusyon ng enerhiya ng isip ni Francis ang mga normal na depensa. Bagamat ang Asher Blade na ito ay mas nakahilig sa isang pisikal na pag-atake at hindi ganap na baliwalain ang depensa, maaari pa rin itong gumawa ng maraming pinsala. Ang eye technique na ito ay parang katulad ng Heavenly Piercing Eye ni Quentin. Natigilan si Balmond na nasa Central Hall. Pagkatapos ng lahat, sumali siya sa Sacred True Dragon Gathering at nakita niya ang Heavenly Piercing Eye ni Quentin. Gayunpaman, ang kapangyarihan mula sa matalas na Asher Blade ni Francis ay lumampas sa Heavenly Piercing Eye ni Quentin. Ngunit ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay napakalakas din. Ang pag-atake ni Francis ay sadyang naglalayong patungo sa pinakamahinang punto ng Palace Lord Malong upang makaharap ng dobleng pinsala. Higit pa rito, maaaring baliwalain ng hakbang na ito ang depensa sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng ito, ang depensa ng Palace Lord Malong ay halos nabali, nag-iwan lamang ng isang maliit na sugat sa kanyang binti. Sa kabutihang palad, hindi binalak ni Francis na gamitin ang pamamaraang ito para patayin o mapinsala ang Palace Lord Malong. Ito na ang pagkakataon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Francis habang kinokontrol niya ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses gamit ang kanyang God Spiritual ay para puntiryahin ang binti ni Palace Lord Malong. Basag! Ang isa sa Dark Silver Ghost Corpses ay puwersahang tumanggap ng suntok at sipa mula sa Palace Lord Malong head-on at isang bitek ang lumitaw sa katawan nito. Gayunpaman, ang bangkay ng multo na ito ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit at nakahawak pa rin sa Palace Lord Malong. Shoo shoo shoo. Ginamit ng ibang Dark Silver Ghost Corps ang pagkakataong ito para patuloy na umatake at kumamaw sa nasugatan na binti ni Palace Lord Malong. Ang sugat sa kanyang binti ay hindi pa ganap na gumaling at napunit muli. Sa kontrol ni Francis, perpekto ang pagtutulungan ng dalawang bangkay ng multo. Hindi maganda. Ang Palace Lord Malong ay umungal sa garalgal na boses na may pagkabalisa at takot. Sa sandaling nabasag ang kanyang balat sa pamamagitan ng madilim na pilak na bangkay ng aswang, isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na lason ang nagsimulang maglakbay sa kanyang katawan at paksain ang lahat ng buhay. Sa isang hininga lang, naging purple ang mukha ni Palace Lord Malong at nawala ng enerhiya ang kanyang bloodline power. Malakas ang kanyang panlaban sa lason gamit ang kanyang kakaibang bloodline na mas may kinikilingan sa elementong yin, ngunit siya ay nalason pa rin. Kung si True Lord Tegan o Palace Lord BJ, patay na sila. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Palace Lord Malong kung bakit napakabilis na namatay ang Palace Lord BJ. Ang laso na nasa loob ng dalawang Dark Silver Ghost Corps na ito ay sapat na para kritikal na banta ang mga nasa True Lord rank. Karamihan sa mga True Lord ay hindi magkakaroon ng kakayahang lumaban. Arg! Sa mapanganib na sitwasyong ito, sinimulan ni Palace Lord Malong na sunugin ang kanyang Chi of True Spirit upang labanan ang lason, ngunit hindi sapat ang kanyang pakikibaka.
Ang lason ng Dark Silver Ghost Corpses ay naglalaman ng hindi lamang lason mula sa sinaunang alakdan, naglalaman din ito ng Earthine Poison Mushroom. Ito ay isang bangungot na pag-iral para sa buhay. Basag. Napaungol si Palace Lord Malong nang nanginginig ang kanyang mga ngipin at pinutol ang kanyang binti. Nang alisin ang kanyang binti sa kanyang katawan, mahigit 70% ng lason ang nawala. Matapos gawin ito, nagawang iligtas ni Palace Lord Malong ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang mukha ay kulay ube at mahina ang kanyang aura. Hyuso. Ang Palace Lord Malong ay hindi nang ahas na manatili pa. Ginamit niya ang kanyang natitirang bloodline, gayon din ang pagsunog ng kanyang Chi of True Spirit, para mapabilis ang kalangitan. Bundok buwan ng langit. Ang buong Broken Moon Clan ay nasaksihan ng Palace Lord Malong na pinutol ang kanyang sariling paa pati na rin ang kanyang pagkatalo. Ang buong eksena ay nagpalamig sa kanilang mga puso. Kahit boss matagal mong nawala. Ang tunay na Panginoong Tigan, na nahuli, ay namutla puti at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Sa apat na Palace Lords, ang cultivation ni Palace Lord Malong ang pinakamataas at ang kanyang bloodline ang pinakamalakas. Siya ang pinakamalakas na tao sa buong Cloud area. Mahirap isipin na ang numero 1 figure ng Iron Dragon Alliance ay pinilit na putulin ang kanyang sariling paa upang iligtas ang kanyang buhay. Sa burol. Nagawa niyang makatakas. Gulat na tumingin si Francis sa direksyon na tinakasan ni Palace Lord Malong. Nakapagtataka ito dahil sa katotohanan na ang bloodline ng Palace Lord Malong ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya, at ito ay medyo katulad ng sa Ancient Demonic Dragon. May puso si Francis na habulin siya, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos ng labanang ito, isang alon ng pagkapagod ang dumating sa kanyang kaliwang mata. Ang paglilinang ng Palace Lord Malong ay umabot na sa huling yugto ng True Lord rank. Kung nakatuon lamang siya sa pagtakas, si Francis ay magiging walang magawa sa anumang bagay. Nang i-circulate ni Francis ang kanyang Chi of True Spirit, bigla siyang nakaramdam ng kung ano. Natagpuan ni Francis na ang kanyang Chi of True Spirit ay umuugong ng kidlat at hangin. Nagbigay ito ng magulong pressure at aura, pati na rin ang bloating sensation. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa breaking point sa True Lord rank. Nangangahulugan ito na maaari siyang makapasok sa True Lord rank kahit kailan niya gusto, nang walang labis na pagtutol. Dahil sa breaking point na ito, kinailangan ni Francis na talikuran ang ideya ng paghabol sa Palace Lord Malong. Gayunpaman, ang Palace Lord Malong ay isang malakas na kalaban na hindi hahayaan ni Francis na makatakas ng ganoon kadali. Nakahinga ng maluwag si Francis nang buksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at ginawa itong tubig. Isang mahiwagang ripple ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata at sa wakas ay nag-condense ng isang madilim na asul na tuldok na kumikislap pasulong na may isang alon ng mental na enerhiya. Kasabay nito, ang Palace Lord Malong, na nagawang tumakas ng 1,000 milya, ay biglang nabagabag. Ano ang pakiramdam na iyon ngayon? Naramdaman ni Palace Lord Malong sa isang iglap na may dumhikit sa kanya, ngunit nang siya ay nalason at nawawala ang isang paa, ang pakiramdam na ito ay hindi pinansin. 1,000 milya pabalik, sa Broken Moon Clan. Pakakawala nakita sa pagkakataong ito, ngunit ang aking God Spiritual Eye ay nag-iwan ng isang God Eye mark sa iyo na lubhang patago at mahirap sirain. Isang malamig na layunin ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang God Eye Mark ay isang mental energy tracker, na isang bagay na kayang gawin kahit ng ilang true human ranks. Gayunpaman, ang God Eye Mark ni Francis ay nilikha gamit ang batayan ng Tao of the Soul at sumanib sa isang mataas na antas ng bloodline mula sa God's Spiritual Eye. Ang God Eye Mark ay itatak sa isang partikular na target at ito ay napakahirap hanapin at alisin. Maliban kung ang cultivation ng kalaban ay mas mataas kaysa kay Francis, o ang kanilang Tao of the Soul o Mental Energy Techniques ay nalampasan si Francis, ang markang ito ay hindi mapapawi ng ilang sandali. Kapag nakumpleto na ang God Eye Mark, halos matansya ni Francis ang lokasyon ng target kahit na napakalayo nila. Matapos makumplito ang lahat ng ito, bumalik ang mga mata ni Francis sa Broken Moon Clan.
Si Master Emerson, ang Regulations Elder, at ilang iba pa ay sinubukang tumakbo nang si Francis ay umaatake sa Palace Lord Malong, ngunit hindi hinayaan ni Clint at ng maliit na magnanakaw na pusa na mangyari iyon. Meow meow. Shoo shoo. Ang maliit na figure ng paws ang magnanakaw ay kumislap sa hangin. Sa tuwing nangyayari ito, kumakaway ang mga paa nito at lalabas ang tunog ng pagsampal. Central Hall. Naiwan ang mga nasusunog na paw-mark sa Clan Master Emerson at sa mukha ng kumpanya. Kahit na ang maliit na paws ang magnanakaw ay hindi dalubhasa sa kapangyarihan, ang mga pag-atake ng paa nito ay naglalaman ng isang mahiwagang nakamamanghang epekto. Anumang normal na true spirit realm na tinamaan ng maliit na paws ang magnanakaw ay madarama ang pag-ikot ng kalangitan saglit. Hehe, lahat ay mahusay na naglalaro. Isang mahinang tawa ang nagmula sa burol. Sa puntong ito, natapos na ang pakikipaglaban ni Francis sa 3 Palace Lords. Sa 3 Palace Lords, isa ang patay habang ang isa ay nahuli. Isa lang ang halos hindi nakatakas. Sa sandaling magsalita si Francis, ang Broken Moon Clan ay nahulog sa patay na katahimikan. Natigilan ang mga figure ni Master Emerson at ng kumpanya. Mamaling ang tingin ng lahat sa nakangiting asul na buhok na may gulat at paggalang. Ang kabataang ito ay nakatayo sa malayo sa panahon ng labanan at hindi kailanman lumahok sa malapit na labanan. Shoo shoo. 2 Dark Silver Ghost Corpses ang nagsimulang pumatay sa mga nagtangkang tumakas, kabilang ang mga mula sa Iron Dragon Alliance. Ang Dark Silver Ghost Corpses na ito ay naglalaman ng laso na walang kapantay sa ilalim ng Origin Core Realm at bawat kidlat ng kanilang mga kuko ay magdudulot ng buhay. Ang mga Core Elder na namuno sa sarili nilang mga lugar ay agad na pinatay ng Dark Silver Ghost Corpses. Ang lahat ay nasa kontrol ni Francis. Ang Clan Master Emerson at ang Regulations Elder ay may mga ekspresyon ng pagkatalo. Ang isa o dalawa sa mga nakatataas na echelon ay lumuhad pa sa takot at asar ang kanilang pantalon. 467. Sa ilalim ng tingin ni Francis, ang buong Broken Moon Clan ay masunurin. Ang Clan Master Emerson, ang Regulations Elder, at ang spawn ng Iron Dragon Alliance ay napuno ng takot, kawalan ng kakayahan, at kawalan ng pag-asa. Kalahating oras lang ang ginawa ng Cha kanina, sinong mag-aakala na ang kabataang ito ay kayang kontrolin ng mag-isa ang kasalukuyang sitwasyon. 3 Palace Lords ng Iron Dragon Alliance, mga maalamat na figure na nakatayo sa tuktok ng cloud area ay pinatay, nahuli, o nasugatan ng kabataang ito. Dumating ang 10 Core Elder ngunit hindi bumalik. Sa napakaikling panahon, ginawa ng kabataang ito na igalang siya ng lahat bilang isang Diyos. Ang lahat ng ito ay tila isang gawa ng kathang-isip, ngunit ang mga tao dito ay nasaksihan ito. Sa kalagitnaan ng burol, ang grupo na pinamumunuan ni Marcin ay kakapasok lang sa mga tarangkahan, ngunit bago pa man nila maiulat ang pagkumpleto ng una sa 49 na misyon, nagbago ang sitwasyon sa loob ng Broken Moon Clan. Sa totoo lang, hindi lang nagbago ang Broken Moon Clan, marahil ang buong 13 countries, o maging ang buong cloud area, ay magkakaroon ng matinding pagbabago. Naramdaman ni na Marcin, Fulton, Rina, Vince, at kumpanya na panaginip lang ang lahat. Sa oras na tumagal para sa isang maikling idlip, ang panahon ng Clan Master Emerson ay natapos na. Napakalakas ni Brother Hanford. Hindi ka panipaniwala. Tinalo niya ang 3 Palace Lord. Haha. Sa wakas, makakaalis na tayo sa kulungang ito. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ng ganoong araw ang bastard na si Emerson. Muntik na nating sisihin si Kuya Hanford ng hindi makatarungan. Habang napuno ng kagalakan ang mga puso ng mga disipulong ito, mayroon ding pagkakasala. Nagsimulang mabuo ang mga tagay sa buong Broken Moon Clan, pangunahin mula sa mas mababang klaseng mga disipulo. Ang ilan sa mga nakatataas na echelon, tulad ng Old Zhang at Old Gordon, ay nakaramdam ng pagmamalaki sa mga lumang panahon. Unang Elder, maaari kang mamatay ng walang pagsisisi kasama ang isang mabuting disipulo. Ngumiti si Elder Rockrell at bahagyang inggit na sinabi. Sa burol, tiningnan ni First Elder ang kanyang kalapit na disipulo bago huminga ng malalim at tinapik ang balikat ni Francis.
Fenger, naisip ko na babalik ka sa Broken Moon Clan balang araw, ngunit hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Hindi napigilan ni First Elder na mapabuntong hininga. Maraming pag-uusapan ang dalawa at magtatagal pa. Labis na curious si First Elder tungkol sa paglalakbay ni Francis sa Canopy Great Country, ngunit hindi siya nagtanong kaagad. Malinaw niyang alam na marami pang problema ang naghihintay kay Francis. Hindi nagtagal ay bumaba si Francis at unang Elder sa Central Hall, at mas lumaki ang ngiti ni First Elder habang nakatingin siya kay Clan Master Emerson. Pula at puno ng puot ang mukha ni Clan Master Emerson. Kumikislap pa rin ang mga mata niya, parang may plano pa siya. Wala talagang pakialam si Francis kay Master Emerson. As of right now, parang nagpalitan ng status ang dalawa. Sa mga mata ni Francis, ang Clan Master Emerson ay walang pinagkaiba sa isang langgam na maaaring patayin sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Tunay na Panginoon Tigan. Dama po ang tingin ni Francis kay True Lord Tigan, na nahuli ng maliit na pas ang magnanakaw. Kahit ngayon, ang pangalang True Lord Tigan ay yumanig sa puso ng mga upper echelon ng Broken Moon Clan. Gaano kaganda at kalakas ang hitsura ni True Lord Tigan noon. Francis, alam ko kung ano ang gusto mo. Gusto mo ang kontrata ng dugo ko sa 12 clans noon pa man. Kalmado ang ekspresyon ni True Lord Tigan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang True Lord rank na nakatayo sa gitna ng peak ng cloud area. Hindi nagtagal ay natahimik siya at nahanap na niya ang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa. Bakit hindi siya pinatay ni Francis? Hindi nag-alinlangan si True Lord Tigan na may kakayahan si Francis na gawin iyon, na nagbigay sa kanya ng kaparehong resulta gaya ng Palace Lord BJ. Nangangahulugan ito na mayroon siyang isang bagay na mahalaga sa kanya at, sa bahagyang pag-iisip, nakuha niya ang sagot. Ang kontrata ng dugo. Noon, ang mga elder ng 12 clans ay pumirma ng kontrata sa dugo sa ilalim ng kanyang mga banta. Ang mga kontrata ng dugo ay isang kapangyarihan na pag-aari ng langit at lupa. Mayroon silang mahigpit na kapangyarihan na naging dahilan upang hindi magawang ipagkanulo ng mga elder ng 12 clans ang Iron Dragon Alliance. Napakalakas ng restrictive power na ito na kahit si First Elder at ang kumpanya ay hindi makakatulong kay Francis kung babalik siya. True Lord Tigan, napakatalino mo. Nasaan ang blood contract? Tinanggo ni Francis ang kanyang ulo na may papuri. Hindi siya mahilig magpatalo sa paligid. Kung makikipagtulungan si True Lord Tigan, iisipin niyang iwan siya sa kanyang buhay. Ang kontrata ng dugo ay inilagay sa isang ligtas at lihim na lokasyon. Kailangan mong mangako na hindi mo ako papatayin o sasaktan, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang kontrata ng dugo sa ibang pagkakataon. Mataimtim na sinabi ng tunay na Panginoon Tigan. Hehe, talaga. Paano ko malalaman na hindi mo ako lolokohin? Si Francis ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa habang nakatingin siya sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Nawala ang figure ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang tunay na Panginoon Tigan ay naguguluhan. Hindi siya umimik pero nagbago ang ekspresyon niya nang tumingin siya sa loob ng interspatial ring niya. Shua! Meow meow! Muling lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw, ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya ang isang sinaunang balumbon na may linya ng dugo. Paano ito posible? Ang tunay na Panginoon Tigan sa wakas ay nagsimulang magpanik at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kontrata ng dugo ay nakatago sa isang tagong sulok. Paano ito nahanap ng maliit na pas ang magnanakaw? Ngumiti si Francis at binuksan ang blood contract bago tumango. Ang kontratang ito ng dugo ay naglalaman ng kasunduan sa pagitan ng 12 clans at ng Iron Dragon Alliance. Ito ay hindi kakaiba para sa True Lord Tigan na dalhin ang kontrata ng dugo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa 4 na pangunahing figure ng Iron Dragon Alliance, at ang 13 bansa ay hindi masyadong mahalaga sa cloud area. Ayon sa mga tala, ang mga kontrata ng dugo ay ginawa ng Heaven's Legacy Race at ang mga scroll na ito ay napakabihirang na ngayon lalo na ang mga blanco. Dahan daw ang hinawakan ni Francis ang blood contract. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang kumislap sa kanyang mga daliri, na ginawang abo ang pag-ikli ng dugo.
Ang unang elder at ang iba pa ng Broken Moon Clan ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon. Kung nawasak ang kontrata ng dugo, hindi na sila hihigpitan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa kabaligtaran, ang mukha ni True Lord Tegan ay kulay abo, at malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay naging wala. May 10 hininga ka bago kita patayin. Naghahanda si Francis na patayin si True Lord Tegan nang bigla niyang maalala na pigain ang kanyang huling natitirang halaga. 10 hininga. Nanlamig ang puso ni True Lord Tegan at bumilis ang kanyang paghinga. Malinaw niyang nakita ang kislap ng layuning pumatay sa mga mata ni Francis, at sigurado siyang papatayin siya ni Francis nang walang pag-aalinlangan. Tama ang kanyang instincts. Ang bilang ng True Lord ranks na namatay sa Purple Saint Ruins dahil kay Francis ay hindi mababa. 10, 9, 8, 7. Ang buong Broken Moon Clan ay nakanganga kay Francis sa pagpapasya sa buhay o kamatayan ng isang True Lord rank. Umikot ang isip ni True Lord Tegan bago siya nagngangalit, "Teka. Tandaan mo, isa lang ang pagkakataon mo." Ngumiti si Francis. Huminga ng malalim si True Lord Tegan bago kumuha ng blankong blood contract mula sa kanyang interspatial ring. Mabuti, nagtagumpay ka. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Hindi nagulat si True Lord Tegan. Walang sino man ang makakalaban sa pagkontrol ng isa pang True Lord rank, kahit na may kakayahan silang patayin ang True Lord ranks ng madali. Ilang sandali pa, pinirmahan ni Francis ang blankong kontrata ng dugo kay True Lord Tegan. Kailangang maging handa ang magkabilang panig para magkabisa ang kontrata ng dugo. Ang mga nilalaman ng kontrata ay tulad nito. Ang True Lord Tegan ay magiging tagapagtanggol ng Broken Moon Clan at hindi ito may pagkanulo, at iba pa, habang si Francis ay kailangang mangako na hindi sinasadyang saktan si True Lord Tegan at kahit nasusuportahan ang huli kong kinakailangan. Matapos makumplito ang kontrata ng dugo na ito, inilagay ito ni Francis. Mabigat ang puso ni True Lord Tegan. Napakababa ng pagkakataong mabawi ang kontrata ng dugo mula kay Francis. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkakataon ay magiging walang katapusang malapit sa zero. Si Francis ay isang kababalaghan na namuno sa 12-dosenang henerasyon. Hindi matansya ang kanyang kinabukasan. Nang pirmahan ni True Lord Tegan ang kontrata ng dugo, nahulog ang puso ni Clan Master Emerson at ng kumpanya. Francis. Maaari din kaming pumirma ng isang kontrata sa dugo at maging tapat sa iyo magpakailanman. Nagdaldala ng Regulations Elder. Pinawi ni Francis ang kanyang kamay at tinadtad ng hangin at kidlat ang Regulations Elder sa dalawa. Hindi ka karapat-dapat. Isang mahinahong boses ang narinig sa buong Central Hall. Nanginig sa takot si Clan Master Emerson at ang kanyang kasama, at asar pa nga ang isang mag-asawa sa kanilang pantalon. Lumingon ang mga mata ni Francis sa isang figure na tahimik, Brother Balmond. Maaari kang magpasya kung ano ang gusto mong gawin sa akin, kung ito ay pagpatay sa akin o pagpapahirap sa akin. Mapait ang mukha ni Balmond. Brother Balmond, alam mo na hindi kita papatayin ngayon, kahit na pinagtaksilan mo si Master noon. Sabi ni Francis. Nanlamig ang mukha ni Balmond. Nahulaan niya na maaari siyang mabuhay dahil sa katotohanan na sila ni Francis ay parehong minsang naglingkod sa iisang guro. Siyempre, may kailangan. Ang mga salita ni Francis ay pilipit. Anong requirement? Bamantong hininga si Balmond. Gusto kong patayin mo si Emerson at dalhin ang kanyang ulo kay Lord Gaius at humingi ng kapatawaran. Mabagal na nagsalita si Francis. Francis. Huwag kang maging katawa-tawa. Ang Clan Master Emerson ay umungal sa puot. Mababaliw na sana siya, ngunit mabilis siyang napatulala sa isang paa ng pusa. Ang mga mula sa Broken Moon Clan ay hindi maiwasang maguluhan. Bakit gusto ni Francis na patayin ni Balmond si Emerson sa halip na siya mismo ang gumawa nito? Gayunpaman, nahulaan ng mga nakakaalam ng higit pang impormasyon ang dahilan. Una, si Balmond ay ang pinakatalentadong disipulo ni Clan Master Emerson, at isang kahihiyan ang mamatay sa kamay ng kanyang pinakaumaasa na disipulo.
Pangalawa, itinuring din nito ang awayan sa pagitan ng Clanmaster Emerson at Lord Gaius. Minsang ninakaw ni Emerson ang babaeng minahal at ipinahiya ni Lord Gaius. Nang maglaon, kinuha pa niya si Balmond. Ngayon, ang hinihiling ni Francis ay patayin ni Balmond si Emerson gamit ang kanyang sariling mga kamay at dalhin ang ulo kay Lord Gaius. Malulutas nito ang lahat. Abo sa abo, alikabok sa alikabok. Fine, tanggap ko. Walang pag-aalinlangan na naglabas ng espada si Balmond at pinutol ang ulo ni Clanmaster Emerson sa isang iglap. Sa mga tuntunin ng paglilinang at lakas, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, si Clanmaster Emerson ay natulala sa maliit na pos ang magnanakaw at natulala pa rin. Bago pa siya makapag-react sa oras, nahiwalay na ang ulo niya sa katawan. Napakabilis at desidido ni Balmond na tila hindi man lang niya ito naisip. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.